Oh, Jesus. Oh, my Lord Jesus. Thank you po sa napakalamig na hangin ngayon. 11:40 ng umaga, ang hangin-hangin dito sa likod ng bahay. Thank you, Jesus. Ayun, narinig yung hangin? Ganda. Okay, my purpose of doing this video or vlog is about the Strait of Hormuz. May napansin po ba kayo sa Iran ngayon? Because of that, ewan ko lang po sa inyo kung nakakapansin kayo. Parang, 'di ba? Ang headline kahapon mostly sa mga social medias natin, nakasecure na raw ang Pilipinas doon sa tungkol sa mga oil, no? At hindi tayo magkakaroon ng problema sa oil dahil ayos tayo sa Strait of Hormuz according sa Iran, no? So, I'm thankful. Thankful naman po ako doon. Pero syempre, nag-aaral tayo ng eschatology. Meron ba kayo napansin? Tanong ko lang po sa inyo. Merong pinayagan sa Strait of Hormuz, may mga hindi. Ano pong napansin po ninyo? Gamitin nyo tong sige. Ayaw kong sabihin ito pero parang sinusuyo ngayon ng Iran because of that. Dahil sa natural na yaman nila na langis. Nagets po ninyo yun. So ano po ang nakikita natin dito? Ano ang magiging epekto po nito? Gulo. Gulo po yan. Kasi meron pong mga pinaboran, merong hindi. Thankfully, hindi ako gumagamit ng term luckily. There's no such thing as that in the Bible. Kung Kristiyano ka, maririnig kita yan, rebuke kita. Kahit saan, nire-rebuke kita. Huwag kang gagamit ng luckily. There's no such thing as lucky. No? Meron bless tayo yon. Okay? Okay, we are blessed na okay naman tayo. Hindi tayo magkakaproblema. And I'm thankful for that. Kasi yung mga pinsan ko, nai-stress na po sa langis. Yan nga po sila nag-uusap nung other night. And maayos naman na sila ngayon dahil yes, at hindi sila magkakaproblema sa langis. Pero kasi tayo nag-aaral ng Bible, ng eschatology in particular, at meron po talagang nakikita po tayo na hindi nakikita ng hindi mananampalataya. No? Sa atin lahat nakabase sa Biblia, sa atin lahat nakabase sa salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos lamang po ang tanging aklat na naglalaman ng past, present, future na mangyayari sa mundo. May mga pangyayari sa nakaraan. Sa kasalukuyan na nangyayari, doon pa rin. At sa mga darating pa, matutupad. Tama po ba ako? Napakaganda po talaga ng hangin. Okay, gusto ko pong sabihin po sa inyo ang katotohanan na ito. Kung sakali nagkagulo at napakagulo na po, makinig pong mabuti, importante po ito. Pag may lalabas na isang individual na magpapatupad ng kapayapaan dyan, ano po sa palagay ninyo? Ako wala akong babanggitin dito pero patanong lang lahat ako. Ano po sa tingin ninyo? Magiging safe ako rito. Ngayon pangalawa, naipaliwanag ko na po sa mga nakaraang vlog ang kaibahan ng Gog and Magog. Yung nasa Ezekiel, yan po yung si Gog at si Magog. Sa Revelation, yun po yung Battle of Armageddon. Hindi po ba? Magulong war ang Gog and Magog. Pero yung final war na Armageddon, no? Ito po ay war ng Antichrist laban kay Jesus Christ. At alam naman natin ang kapalaran ng Antichrist during that time, pupugnawin siya ng hininga ng Panginoong Jesus. So hindi po yan yung nangyayari ngayon. Kaya sabi ng mga Bible scholars, this is the Gog and Magog war. Pero ako, kibit balikat din ako sa ganyan. Kasi marami na rin silang sinabihan na huwag maingay, please. Huwag kayong papagamit kay Taning. Hoy! Huwag ka magpagamit kay Taning. Taning, layas. Doon ka, Taning, doon ka. Kumain ka muna ng lunch. Okay, joke. Okay, ganito po yan. Saan na ba ako? Yan, sinasabi ko na nga, be. Ayun, dati po kasi, marami na rin pong naririnig. Ako, may times, I think, somewhere in the 2000s, 2003 yata, if I'm not mistaken. Gulo rin po sa Middle East, sabi Gog and Magog na raw po yon. At hindi naman po pala yon, no? Syempre po, 2026 na po tayo. Yun po. Kaya ako naman, what if lang? Ano kaya yun? Hindi ko sinasabing, ito na. Mahirap yon.
Mahirap yun. Alam niyo sa Bible, merong mga definite na truths tulad ng mga doktrina na alam natin totoo. Na yun na po talaga yon. Sa pamamagitan din ng mga misteryo, may mga hinahayagan Diyos sa atin. Kasama po doon yung Trinity o yung paano naging isa o yes, ang tatlong persona sa iisang Diyos. Nandun po yan. At ayan po ay tinatanggap natin kasi bawat persona ng Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo, ay may mga sitas o talata sa Biblia na sinusuportahan na sila ay Diyos sa iisang sa tatlong personas pero iisang Diyos. Ngayon, ganoon din po yung rapture. Yan, maraming tumutuligsa dito. Nasaan daw yung term na rapture? Hindi nga lang daw ito nag-appear sa Biblia. Siyempre, hindi nag-appear sa Biblia yan. Maski nga yung term na na Bible. Bakit yung term na Bible ba nasa Bible? Hanapin mo nga. O yung term na Trinity nasa Bible, hanapin mo nga. Wala. Pero nandun yung diwa nito. At yung pakahulugan na tumpak nito, nakapaloob sa salita ng Panginoong Hesukristo, ang Biblia. Kaya ganito rin po ito. Ngayon, meron din po rito mga bagay na pwede tayong mag-speculate tulad po nito. Pero, kumpara po nung war nung 2001 at saka 2003, alam niyo yung World Trade Center. Marami na ako narinig noon. Bagong mananampalataya lang kami noon. So medyo nakatunga nga lang kami kung sinasabi yung mga pastor. Ano ba yan? Gog and Magog. Medyo bata pa kami. Mga bata pa kami noon. Pero alam nyo, teka lang po. Ba't ba tayo napunta roon? Okay. Siyempre may connection Okay. Noon, sabi nila, yun na raw yung Gog and Magog. Yun na raw yung tinatawag na final battle. May nagsabi pa nga Armageddon yun Kita nyo, if you don't know how to rightly divide the Bible, kasi lalabas ka nakakahiya. Hindi naman po sa nakakahiya po. May mga nakakaunawa, tapos ikaw, banat ka ng banat. Tulad nung kausap ko nung Lunes. Nakakahiya. Nakakahiya po yon. Hindi ko na po sinabing, nakakahiya po kayo. Hindi na po. Yan na, matanda na Pero save siya kasi makita mo yung pagmamahal niya sa Lord. Grabe. Naramdaman ko ang pag-ibig ni Jesus. Sabi niya, kaya I can love others also. Alam niya yung grace, alam niya yung gospel. Pero yung eschatological something and all that, end of the world, end times prophecies and all that, I don't know. Ang alam lang daw niya, tama naman siya rito, ang alam lang daw niya, bago lumabas yung Antichrist na magra-rapture. Hanggang doon lang. Basic. Pero tayo kasi, napakaganda po sa apart natin, lumalim tayo sa salita ng Panginoon sa pag-aaral po natin. Eschatology is something that you can, ang tawag dito, you can fully achieve pag nandun na tayo sa piling ng Panginoon. Ma-achieve mo na yung kabuuan. Pero dito, patuloy na nagre-reveal ang Lord. I believe in that. Ngayon, balik tayo sa topic natin. How about this one? Gog and Magog. Gog and Magog. Ito na ba yung nasa Ezekiel? Panay patanong lang po ko, wala akong babanggitin dito. Mahirap na po magsalita. Baka sabihin nyo, sinabi ko Nge. Hindi ko sinabi. Patanong. Ano kaya pag merong isang taong lalabas sa eksena? Lalabas siya sa eksena pagkatapos tatanggapin siya ng mga tao. Kasi ang tao pag desperado, kahit sino tatanggapin. Lalo, ang dala niya solusyon sa problema. Abay tatanggapin. Ang tao po, isa sa pinakahahangad ng tao ay kapayapaan. Kapayapaan, comfort life, comfort living. Kaya yung mga magpapatatak ng 666 during the tribulation, ito yung ayaw nilang i-forsake ang kanilang comfortable living. Hanggang doon na lang po muna. At ang Spotify po, tignan nyo naman. Spotify tuloy. Ito, TikTok. O 9:15 na. O mag-subscribe kayo dito sa Daily Good Vibes. At paganda ng paganda ang ating mga vlogs. Pangako ko po yan. Sabado de Gloria pala ngayon, Jose. So, yes, continue to commemorate the finished work of Christ because that's the most important thing. Share Jesus, His love, His grace. Yun ang pinaka-importante. Knowing that we are loved by the Lord. Madali nating mamahalin ng ibang tao. Maski mga galit sa atin, mga kaaway natin, we can easily love them.
paano mo ipagkakait ang isang pag-ibig na iyong natamo doon sa krus ng Kalbaryo. Sige mga ka-good vibes, mag-abang lang kayo ng mga latest uploads ko. God bless.